So guys, dito sa Amerika, ang pinaka-worst na gagawin mo sa isang tao, lalo na pag nagde-drive ka, ay ang mag-honk o ma-serbato sa atin. So yan yung kinakonsider nila na pinaka-worst at pinaka-rude, pinaka-bastos na gagawin mo sa isang tao, sa isang driver dito sa Amerika. So it's either na siya yung may problema or either naman na ikaw yung may problema na nagmamadali ka. So pag ginaganyan mo yung tao, nagagalit sila kasi nga kung wala silang kasalanan, gagalit. Pero kung may kasalanan din at nag-uhong ka, nagagalit din. So yun yung pinaka-rude dito. So kung makikita nyo sa Amerika, hindi sila gumagamit ng honk dito palagi. So hindi katulad sa atin sa Pinas na maya-maya lang ninerbato ka, maya-maya lang magsiserbato ka. Usually ina-anticipate natin yung bagay. For example, sa blind curve, so baka may papasok, may kasalubong ka, so nag-uhong ka. Or sa crossing, sa intersection, so dito wala kasi. Unang-una, alam ng tao ang right niya dito, alam ng tao yung ginagawa niya. So yung pinaka masama lang is nag-horn ka sa kanya. Yung problema kung siyang may kasalanan or it's either ikaw na nagmamadali. So katulad kanina sa nangyari sa akin. So tingnan nyo to. So eto guys, pipick up ako ng pasahero dito sa Terminal 3. So nagpark ako dyan, tsaka inintay ko yung aking pasahero. So may umalis na sasakyan, tapos may isang sasakyan dyan mamaya na magpa-park sa harapan ko. Ang problema, the way siya mag-park is sagabal sa dumadaan. So mamaya papasok yan dyan. So ayan na siya, Volkswagen. So tingnan mo naman mag-park, nakalabas pa yung puwet niya. Pwede siyang mag-park na papasok sana siya na ano dun eh. So okay lang yung ibang kotse makadaan, pero ako kasi malapit ako sa kanya, so alanganin na ako magliko sa gilid niya. So kasi may nakaharang na tubo dyan. So consideration lang sana, dapat kung mag-park ka ng sasakyan mo, ilagay mo sa tama, di ba? Para wag kang serbatuan ng nasa likod mo. Usually pag nagserbato ako yung lumalabas na rude, parang ganun. Pero hindi naman ibig sabihin na ako yung nagserbato, ako na yung may kasalanan. Minsan kasi may makasalanan sa harap, ganun din. So dalawang bagay yan, either may kasalanan siya or ako na nagmamadali. So ayan, pick up na siya. So dapat makaalis na siya nauna sa akin. So tingnan mo, ang tagal pa niyang umalis. So pumasok pa yung kotse. Arya, your photo? Sorry? Is it ang tagal niyang umalis eh. Ewan ko anong ginagawa. So ayan, sumunod na ako. Yung ano ko dyan is hindi ako makapasok kasi masasagi ko yung kilid niya eh. Mahaba kasi yung sasakyan ko. Bubom. Go! Kasog! Putang gagong ka. So nagalit pa yung matanda dyan, tingnan mo. Nagtataas pa yan ng kamay. So siya na yung may kasalanan, siya pa yung galit. Nagagalit siya dahil sinarbatuhan ko siya. So parang ako yung lumalabas na rude na nagmamadali. Pero kung iisipin, kung titingnan mo is unang-una mali siya sa pag-park niya pa lang. So dapat mag-park siya ng maayos. Kasi may mga malalaking sasakyan sa likod na. Saka dapat tawag dito, magbigay ka ng way sa ibang sasakyan. Kasi yung nangyayari dito sa Amerika, ayaw ko mang sabihin kung sino yung mga ano, pero mostly makikita mo lalo na yung mga ibang ano, parang magpark lang sila dyan. Bahala na kung nakatagilid man yan, o bahala na kung makaharang sa ibang ano. So ganun yung ginagawa nila dito. So katulad kanina, nag-pick up ako sa sa Caesars Palace sa ilalim. So yung daan is dalawa lang, 2 lane. So
one way lang. So bakit ka magpa-park ng dalawakan? Bakit ka magpa-park sa kabila? Yung lahat ng nakapark dito sa gilid. Bakit ka magpa-park sa kabila? So paano makadaan yung sasakyan na papasok, na pipick up ng pasahero? Tapos serbatuan siya ng isa, parang galit pa siya. Dapat ilagay mo rin yung sarili mo sa tama, di ba? Yung mga dito, yung mga tao kasi dito parang parang lalo na yung mga ayaw ko lang sabihin, pero parang may-ari sila ng madaan, basta makapag-park lang okay na. So, kahit yung iba na nasa likod, tawag dito, hindi na makadaan, wala pa rin, magsiserbato ka pa. Nung nakaraan nga nag-pick up ako ng pasahero ko, so nasa likod kami, yung lane 3 sa pick-upan dun sa Fontainebleau. Ang problema, na-occupy nila yung 3. Tapos bumaba yung pasahero ko, kinumpronta yung yung may-ari ng isang sasakyan. Wala, hindi pa rin umalis. Sinabihan niya lang na pwede kang tumabi sana kasi dadaan kami. Kasi matagal na So nagalit yung pasahero ko. Tapos nagkasagutan pa sila ng driver. Pero hindi pa rin umalis yung driver. Yung isa sa gitna, yun yung umalis. Yun na lang nag-give way. So sana naman pare-parehas yung mga yung tawag dito, yung mga utak ng driver dito iba is ewan ko kung nasaan yung utak, pero ganun dito guys sa Amerika. So minsan habaan mo lang pasensya mo. Ako syempre nagmura ka, pero nagmura ka sa sasakyan. Hindi ka na nagmura. Ako kasi hanggat walang altercation, natawag dito, hanggat walang na mag-create ng gulo, wag mo nang subukan. Kasi nga okay lang sana kung malaking tao tayo, kasi ganito lang tayo ganito, minsan maliit ka pa nga so parang ganito lang. So malalaki yung mga tao dito So yun lang, nagserbato na ako at least para malaman niya na nagkamali siya. Pero yung problema, siya pa yung galit. So sabi nga ng pasahero ko, paano yan pag yung mga ikaw ba nag-ano dito sa mga puti? Sabi ko, o sa ibang driver. Sabi ko, hindi na ako nag-ano kasi mahirap din mahirap mong subukan yung mga ganun. Sabi niya, tama yan kasi nga lalaki ng mga tao, tapos tayo Asian, liliit natin, kaya pagpaliban mo lang. So minsan talaga mapapamura ka. So yung mga pasahero ko naman Pilipino, natawa na lang So yun lang guys, yun yung dito, yun yung realidad dito sa Amerika, na magiging rude ka pag nagserbato ka, or it's either may kasalanan siya yung rude, or either naman ikaw. So depende sa situation. So baka sabihin nila hindi ako makapaghintay kasi dapat maghintay ka. No, ilagay mo yung sarili mo sa tama. Hindi ibig sabihin na maghihintay yung tao sa likod sa'yo. Kasi pag iba, hindi kung hindi ako sa sitwasyon, pag iba ganun din gagawin dito. Kasi nga yung mga tao dito, kunting mali mo lang sigurado titirahin ka agad ng serbato. Pakunti-kunti lang. Example, na-delay ka lang ng serbato agad yung mga yung mga tao dito. Ganun sila. So pag ginanon mo rin sila, nagagalit sila. Pero kung iisipin, ganun din sila. So yan yung mga situation dito na dapat mong iwasan. Usually yung mga road rage na yan, kung pwede pa lang na huwag ka nang sumagot, huwag mo nang patulan, huwag na. So kasi legal dito yung ganito So, ang bilis nila magano dito pag nagagalit. So swerte lang yung matanda, na ganun lang siya.